Hello po, mapagpalang araw. Magkakaroon po tayo ng Bible Study o Garden Bible Study. Bakit Garden Bible Study? Kasi po, nasa garden tayo ni Tatay Hogos. Ayan o, tingnan nyo po, wala tayo sa loob ng tahanan. Dito tayo sa labas o, garden. O, kita nyo, maraming mga halaman. Punong kahoy na malalaki at maliliit. Ano po, yan. Para lang inyong makita. O, ikot lang natin ng camera. Tuwing Sabado po, nagkakaroon kami ng Bible study. Nagbubulay kami ng salita ng Diyos dito. Okay? Tatay Hogos, bago tayo magsimula, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan ng bawat nakikinig ng Biblia, salita mo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Tatay Hogos, Pahayag, chapter 22, verse 7. Pagkatapos pupunta po kayo sa 12. Tapos pupunta kayo dito sa 20. Yan. Bali, butaw-butaw po yung verse. Hindi na natin babasahin ng diretso kasi mahaba yun. Pwede naman, pero doon na lang tayo sa gusto nating kunin. Pahayag chapter 22 verse 7. Tapos tatalon po kayo sa 12. Then tatalon naman kayo sa 20 at 21. Yan. Babasahin po ni Tatay Hogos. Siya po ang tagabasa. Ayan, basahin mo Tatay Hogos. 7. Opo. Ang sinabi ni Jesus, magkinig kayo. Darating ako, pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat ito. Sa 12. Punta po kayo sa 12. At sinabi ni Jesus, magkinig kayo, darating ako. Dala ko na ang mga gantimpala, ibibigay sa bawat isa sa ayon sa kanyang ginawa. 20, 21. At sinasabi ng nagpapatutuo, lahat ng ito, tiyak na nga darating ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoon Isus. Naway makantan ng lahat ng gagandang loob ng Panginoon Isus. Amen. Amen. Tiniyak mismo ng Panginoong Yesus, darating siya. Hindi, ano yan, hindi mapipigilan yan. Kanya lang, kailan siya darating, hindi natin alam kung kailan. Yan sinabi niya, darating ako, sa palatayanan natin yan. Paniwalahan natin. Kasi kapag mananampalataya tayo kay Jesus, lahat na sinabi niya, maniwala tayo. Maliwanag sa 3 talatang binasa ni Tatay Hogos, sinisiguro niya na talagang darating siya. O, kailan siya unang dumating? Na pinanganak ni Maria. Doon siya unang dumating. Kaya itong muling darating, second coming. Ngayon, ano ang hanapin naman niya kung dumating siya? Ang tanong, anong hinahanap niya sa buhay ng tao? Oh, Nanampalataya. Tatay Hogos, Lucas 18:8. Tingnan natin ang sinasabi ng kasulatan kung ano ang hanapin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagdating. Tandaan niyo po yan. Ang darating po si Jesus hindi yung Diyos Ama. Si Jesus yung anak. Kasi marami nagsasabi, 18. yan,
babasahin ni Tatay Ogos. Lucas 18:8. Ano pa? Yun lang po. So, ang sabi niya, mapalad yung tumutupad. Oh. Ano pa? Mapalad yung ano? Oh, may dalang gantimpala. Gantimpala. Ano pa? Anong sabi niya? Makamtan ng mga pagpapala. Amen. Ayan. O, basa mo tayo, boss. Babasahin ko. Opo. Meron naman binhing nalaglag. Lucas 18:8 po ha. Ay, Lucas 18. utyo. Opo, 8. Babasahin. Sinabi ko sa inyo agad. Yan, ibibigay sa kanilang katarungan. Ngunit sa pagbalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Amen. So, ano sabi niya? May darat ng kaya tao na may pananampalataya sa kanya. Itong mga tao may pananampalataya sa kanila, ito yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus na mapalad, blessed, o pinagpala. No? Mga blessed, pinagpala. O, mapalad na nakalagay dito. Yung sinasabi ng Biblia. At yung mapalad na yon, sila yung may gantimpala. O, yung gantimpala. Yung the other side, wala silang gantimpala, hindi sila mapalad. O, alam niyo po sa buhay nating ito, sinisigurado ng kasulatan na babalik si Jesus. At ang hinahanap niya, yung pananampalataya. O, ang tanong, lahat ba ng tao may pananampalataya? Maaaring sabihin ng tao, may pananampalataya kami. Ang tanong, totoo ba yan? Kasi kung totoo may pananampalataya kay Jesus, ganito dapat ang makita sa iyo, kaibigan. Meron pa tayong babasahin talata ng Biblia. Ano? Ito may kaakibat namin ito. Nagalit ng Diyos ito. Tingnan ninyo ha. Sa sulat ng 1, John 1:36 o 35:36. Tatay Ogos 1:3 35 and 36. Ayan. Tignan natin dyan. Nandyan pakikita ng Biblia yung galit ng Diyos. Yung galit ng Diyos. Ito yung mga taong ayaw. Oh, ayaw kay Jesus. Tingnan po natin. Babasahin ni Tatay Ogos. Yan, basahin mo tayo, Ogos. Iniibig ng Ama ang anak at binibigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod ng anak ay hindi makakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanyang puot ng Diyos. Maliwanag po, ano? May puot ang Diyos. May kinapupuhutan ng Diyos. Sino? Yung hindi sumusunod kay Jesus. Lahat ng tao sa babaw ng lupa, kaibigan, nasa inyo po ang pagsunod o hindi pagsunod. Kayo po magpapasya. Kapag sumunod kayo, hindi magagalit ang Diyos sa inyo. Pero pag hindi kayo sumunod kay Jesus,
ang kaakibat niyan, yung galit ng Diyos. Oh. Pag sumunod ka, meron kang buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa piling ng Diyos sa langit. Heaven. Pero pag hindi ka sumunod, nandun ka sa kabila. Buhay na walang hanggan din yun. Pero sa impyerno nga lang, kasama mo si Satanas na tatay mo. Lahat ng hindi susunod, sila yung anak ni Satanas kung tawagin. Tingnan ninyo ha. Dito pa sa sulat ni Juan, meron binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na anak ni Satanas. Itong anak ni Satanas dito, mga tao po ito. Tinatawag silang anak ni Satanas. Dito po nakasulat yan sa 1:8:44. Diyan nakasulat. Yung anak ni Satanas. Itong mga tao ito ha, tinutukoy niya. Dito sa lupa may anak pala si Satanas. Yan po yung 8:44. Sino yon? Yung ayaw kay Jesus. Oh. Yung ayaw sa kanya. Tingnan niyo po ano. Tatayo ko, simulan mo na sa 42. 44, ay 43, 44, at 45. Yan. Yun ang basahin mo, Tatayo ko, ano? 1:8, 42, 43, 44, 45. O yan. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang iyong Ama, iniibig sa ninyo ako, sapagkat ang Diyos ako, nagagaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi pa ito dahil sa ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko. Ang diablo ang iyong ama at ang gusto niyo gawin ay kung ano ang gusto niya sa simula pa lang ay mamatay na tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ang ama ng kasinungaling. Ayaw niyo maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Amen. So maliwanag po. Merong anak ang diablo sa lupa. Sino? Yung ayaw tumanggap ng aral niya. Ito po yung mga taong kapupuhutan ng Diyos o kagagalitan ng Diyos. Nabubuhay sila dito sa lupa, naririnig nila ang aral ng Biblia hanggang sa dumating na sila po ay namatay. Hindi po nila sinuko ang buhay nila kay Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Oh. Anong tawag ni Jesus? Si Satanas ang inyong ama. Meron palang anak si Satanas sa lupa. Tao rin sila. Gaya natin. Kanya lang, ayaw lang nila kay Jesus. Kagaya na sinasabi ni Jesus sa panahon na ito, yung kanyang mga kababayang Hudyo na sinabihan niya ang diablo ang inyong ama. Kasi itong mga tao ito, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ayaw nilang tanggapin si Jesus
sa kanilang buhay. Oh. Kaya tayo, mapalad tayo. Hindi man natin nakita si Jesus ng harapan, pero naniniwala tayo. Naniniwala tayo sa Kanya. Ano yan? Pananampalataya. Kahit hindi natin nakita, naniniwala tayo. Oh. Kaya pagdating ni Jesus, ano nga hanapin niya? Ang pananampalataya ng tao sa Kanya. Yun po yung mga tao tinatawag na papalad. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pagdating niya, anong sabi niya? Dala ko ang gantimpala. Oh. Alam nyo, sa Biblia, meron pa siyang binabanggit dito. Bukod sa gantimpala, ano? Tingnan naman natin, ano? Dito sa 1 chapter 5, verse dito sa chapter 5 ng 1, verse 27, 28, and 29. Yan, Tatay Ogos. Tingnan nyo po ang sasabihin ni Jesus dito. Ano po? Sa mga tao. O Tayo Ogos, simulan mo na sa 26, 26, 27, 28, 29. Yan. Pag nakita nyo po, pag-ibasa nyo. Opo, 26, simula sa 26. Kung paano ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay. Ngayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoon karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan, matol, sapagkat siya ay ang anak ng tao. Huwag niyong itong patakpan, sapagkat darating ng oras na narinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggang. Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, maliwanag. Darating ang araw, yung mga patay, maririnig yung boses ni Jesus. Babangon sila. Ibig sabihin, buhay, patay, aatulan lahat ni Jesus yan. Babangon yung mga patay. Yung sumunod, buhay na walang hanggan. Siyempre, sa langit na yan. Yung hindi sumunod, buhay na walang hanggan din. Pero saan? Sa parusa, sa impyerno po yan. Kaya alam nyo po yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Kapag hindi nyo po ginamit ang inyong katawan na bigay ng Diyos para sa Kanya, darating ang araw, kahit ipagdasal pa kayo, ito tandaan nyo ito, kahit ipagdasal pa kayo, halimbawa namatay na kayo, hindi kayo nasumpungan sumunod. Kahit ipagdasal kayo, ipagdasal ng inyong mahal sa buhay. Wala na pong kwenta yung padasal ng padasal ng padasal. Kahit gumastos kayo ng malaking pera. Kasi, kapag ang tao namatay, after death, pagkamatay, pag-alis ng kanyang kaluluwa sa katawang ito. Halimbawa, kaya tayo gumagalaw, meron tayong buhay sa loob eh. Kapag yung buhay na nasa loob natin, umalis na sa katawang ito, bangkay na, di ba? At yung katawan na yun, ay yung kaluluwang lumabas sa iyo, yun ang tulang kaagad ng Diyos. After death, judgment. Paano ka pa ipagdadasal? Limbawa, narinig mo na ang salita ng Diyos. Maliwanag ang salita ng Diyos. Ayaw mo sumunod.
Kaya pagkawalay ng yung kaluluwa sa inyong katawan, diretso na sa hukuman, uusgahan ka na ng Diyos. Oh. Pagkatapos ipagdadasal ka, para saan? Yung iba taon-taon, kada birthday, padasal. Taon-taon, kada undas, padasal. Taon-taon, yung death anniversary, padasal. Wala nang kwenta yun. Hindi na advisable po yung ganon. Kasi nausgahan ka na ng Diyos eh. Kaya dito pa lang sa lupa, habang nasa lupa tayo, ayusin na po natin ang ating buhay. Sana maging mapalad tayo. Ano yung mapalad? Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Ito po yung binasa kanina ni Tatay Hugos sa ating pasimula. Anong sabi niya? Makinig kayo, wika ni Jesus, darating ako, mapalad at tumutupad. Oh, tumutupad. Hindi yung sabi ng iba, tsaka na lang ako tutupad. Wala na. Ano pa tutuparin mo kung patay ka na, kaibigan? Oh. Kaya, tandaan nyo po yan. Buhay ka man o patay pag bumalik si Jesus, sigurado may paglalagyan tayo sa kanya. Kung dito po sa ibabaw ng mundo kaya natin dayain ng tao, pagdating po sa hukuman ng Panginoong Yesus, hindi natin madadaya yan. Bakit? Lahat ng ginawa natin, lahat yan ay pawan nakatala sa langit. Doon sa aklat ng buhay at aklat ng parusa. Tandaan nyo po yan. Hindi nagbibiro po ang Panginoong Yesus. Kaya panahon na para isuko po ang ating mga buhay sa Kanya. No po, mas maganda na habang nabubuhay tayo, sinuko ng buhay natin sa Kanya. Kesa naman nabubuhay tayo rito para tayong nag-aalaswerte. Alam nyo ba yung nag-aalaswerte? Parang nagpunta kasi sa sugalan. Tignan ko nga, baka swerte ako ngayon. Hindi ganon. Walang ganon sa buhay, alaswerte, wala po. Ang tawag dito, mapalad. Blessed. Sino yung mapalad? Yung tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binagi mo sa amin. Sa pagkakataon na ito, maliwanag na yung tumutupad, sila po ang tinatawag na mapalad. Kayong mga nanonood ng video ito, nawa meron kayong matutunan. Hindi pa po uli ang lahat. Hanggat meron po tayong pagkakataon, matutunan po tayong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. O kung tawagin nila, Permanent Housing or Smoky Mountain. God bless us all po. Bye-bye.